Medyo bilisan ko lang. Number one, the Bible guides us. Very simple, alam na natin ito. Ang Biblia ay gumagabay po sa atin. Verse 105, 109. Sabi po doon, salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Tayong ang pangako ko, ang utos mo ay susundin, tutok din ko ang tugtunin na iniaral mo sa akin. Labis-labis o yawi ang hirap kong tinataklay, sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin niya rin buhay. Ang handog kong pasalamat, yawi sana ay tanggapin. Yang mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ako'y laging nakahanda, buwis ng aking buhay. So, una, ang Biblia ay gumagabay sa atin. Nakaranas ka na ba ng sitwasyon sa buhay na masabi mong totoo, tunay, I can testify that the Word of God was my guide. Nasabi mo na ba? Naranasan mo na ba? Na dumaan ka sa iba't ibang seasons of life at masabi mo na ang salita ng Diyos ang aking naging gabay. Amen. So, yan po ang unang kapakinabangan ng salita ng Diyos. God's Word guides us. Ang salita ng Diyos ay gumagabay sa atin. Yan po ang maliwanag na nakita po natin sa verse 105 to 109. And sa mga talatang ito, tingnan lang po natin that the Bible is a faithful lamp that guides us in at least 3 areas. Para meron lang tayong sukatan. Paano natin masasabi that the Bible, the Word of God guides us? May tatlo pong area sa buhay natin. The Bible guides us in our walk. Ang sabi dito, ang salita ng Diyos, ang salita may tanglaw na sa akin at patnubay. Sa landas kong daraanan, ibig sabihin, we walk. And sa Bible po kasi, yan po, 105 to 106. In the Bible, one of the most common metaphors. Pag sinabi mong metaphors, hindi lang po ito symbols. Pag sinabi mong metaphor, it's a figure of speech. Para naglalarawan, inihaan yung tulad, ang buhay Kristiyano, Christian life is compared to walking. Ang buhay Kristiyano ay inihaan yung tulad daw sa paglalakad. At sa paglalakad natin, maging maingat tayo. By the way, as we grow old pala, ito, ano ko na, I'm on that stage now. Na pag naglalakad ako, kailangan ko maging maingat kahit pagbaba sa mga ganito kasi medyo ano na yung mga signs of aging. Pero kahit yung mga bata pa, maging maingat sa paglakad kasi pwede ka makapilok, pwede ka matulog. Di ba? So, Christian life is compared to walking. Ito po yung ilan ng mga verses. Gusto ko lang pansinin natin. Romans chapter 6 verse 4, walk in the newness of life. Lumakad daw tayo sa pagkabago ng buhay natin. Ang tanong, how long have you been a Christian at masasabi mo ba binago ka na ng Diyos? Are you walking in the newness of life? Galatians chapter 5 verse 16, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Kasi kino-compare ko dyan yung bunga ng laman at bunga ng Espiritu. So sabi ko dyan, lumakad tayo nakasama ang banal na Espiritu. Colossians chapter 1 verse 10, walk in the manner worthy of the calling to which you have been called. Lumakad daw tayo na karapat-dapat dun sa pagkatawag sa atin. That's why magaling po maging Kristiyano. I tell you, kasi magtanggap lang po yung birth ni Jesus. Minsan nila hindi matanggap ng iba kasi gusto nilang dagdagan pa. But to become a Christian, you just have to accept Jesus as your Lord and Savior. That's tapos na. Pero mahirap magpaka-Kristiyano.
Ako, ilang bisis na dahil sa aking, sabihin natin mga lapses, failures, sasabihin, ganyan ba ang Kristiyano? So sabi dito, walk in the manner worthy of the calling. Kung tinawag ang Kristiyano, lumakad tayo na karapat-dapat sa pagkatawag sa atin. Walk honestly. Romans 13:13. By the way, ang Romans 13, ito po yung chapter na iniukol ni Paul. Paano tayo sumunod sa mga may kapangyarihan? How to submit to authorities. And when we say authorities, hindi lang yung authority sa simbahan, but also authority in government, authority sa pamilya. Sabi dito, kung Kristiyano tayo, if we are Christian, we need to walk honestly. Then Ephesians 5:2, walk in love. Last, Ephesians 5:15, walk circumspectly. Sa paglakad natin, maging maingat tayo. So, Christian life is compared to walking. Yan po. And, sabi po nung sa ating binasa, ginagabayan tayo ng salita ng Diyos sa ating paglalakad. The Bible guides us in our walk. And you will notice, take note of this. Sabi mo dito sa ating verse, sa English sabi ko, your word, ano ba po yung nakasabi sa English? Your word is a lamp unto my feet. What does it mean? You will notice na pag sinabi ng lamp, it does not provide sufficient light to see to the very end of the path, but only for the next step. May mga tao po na gusto nila makita from start to finish. Dapat maliwanag na sa aking Panginoon. Ano ba ang kalooban mo? Mula sa umpisa hanggang katapusan. No. Hindi po ganyan ang paggagabay ng salita ng Panginoon sa atin. Ang paggagabay ng salita ng Panginoon sa atin is one step at a time. Kaya, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung tamang-tama. Ito may ma-appreciate ito ng araw kasi ng araw wala kang kuryente. Ngayon naranasan natin pag nag-brown out na sa kalagitnaan ng gabi. Ang dilim! Wala tayong makikita pero pag nagsindi ng kahit kandila, makikita mo may liwanag. At ang liwanag ay nandyan lang sa'yo. Enough for you to walk one step at a time. Yan po ang pagkabay ng salita ng Panginoon sa atin. God's Word guides us. The Bible is designed to help the Christian know which step to take next. It is designed to provide us with guidance, and the way it guides us is by our commitment to obey. Pasensya sasabihin ko dito sa inyo. You are wrong. Mali ka po kung ang isip mo sa salita ni Lord ay i-guide ka from start to finish. Na nandyan na. Nandyan na. Ang salita ni Lord, dinisin niyo siya, nag-guide ka sa umpisa, and you walk one step at a time, gamit ang salita ni Lord, at mararating mo ang finish line. Hindi po siya kita na lahat. Number two areas that the Bible guides us is in our weakness. Sabi ko sa 107, I have suffered much. Kanina, yung ating worship leader, tinanong tayo kung kumusta tayo, ano ang kalagayan natin. And she was honest enough to admit that she is in a season na talagang may kahirapan. Ganun po dito, sabi dito, lagi sabi sa Yahweh, ang hirap kong tinataglay. It was an admission of weakness. Sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin niya rin buwan. Wow. The Bible guides us in our weakness. Sa ating mga kahinaan, ang Biblia pa lang ito, na sinasabi natin sa salita ni Lord, ay nagbibigay ng kalakasan. Nagbibigay ng gabay sa panahon na tayo ay mahina. When we are weak,
Ito. When we are weak, we must believe that God's word will sustain and strengthen us. In fact, sana naranasan nyo na. I hope. Nasa panahon parang kahit kaibigan mo na tinuturing mong makapagbibigay sa iyo ng kalakasan, even kapamilya mo nasa isip mo makapagbigay sa iyo ng kalakasan, wala. And during those times, yun yung panahon na you will experience the sustaining grace of God through His Word. That's why isa sa paborito kong linya, doon po sa Footprints in the